Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin. Ito pong sinabi ni Hanelet Abansenya. Sabi raw ni FPRRD, former President Rodrigo Roa Duterte, kalimutan nyo na daw siya kung hindi nyo susuportahan yung PDP senatorial slate niya. Kalimutan na raw natin si Duterte kung hindi daw natin iboboto si Bondok, si Salvador, at Bato de la Rosa, Bongo, sino ba to? Si Vic Rodriguez, si Kibulok, si Mata Marcoleta, si Hinlo, at sino pa ba isa? Hindi ko kilala isa. So, ang sabi niya, kalimutan nyo na ako kung hindi nyo iboboto o hindi nyo susuportahan yung aking PDP senatorial slate. Di kalimutan. Madali naman kami kausap madali naman namin gawin ang gusto ninyo, former president. Di kalimutan. Kasi, sa totoo lang, hindi po namin talaga iboboto yung mga yan. Unang-una, ang gusto po namin iboto, ayun talaga pong meron pong maitutulong sa ating bansa. Ang gusto po namin iboto, ay yung mga kandidato na alam namin na matutulungan ang taong bayan. Ang gusto po namin mga kandidato na iboboto namin ay yung gagawa ng batas para maiangat ang buhay ng ating mga kapwa Pilipino. Yun po ang gusto namin. Ayaw po namin bumoto ng mga kandidato na ang gagawin ay puro sa interes ng inyong partido. Hindi kami kahit kailan boboto ng mga kandidato na puro pansariling kapakanan ang iniisip. Hindi kami boboto ng mga kandidato na gagamitin lang ang kanilang pagiging senador para pansariling kapakanan. Gagamitin ang kanilang mga komite para ipagtanggol ang kanilang mga kaibigan. Gagamitin ang kanilang mga komite, ang kanilang kapangyarihan para maisulong ang gusto ng kanilang partido kahit salungat sa gusto ng taong bayan. Kaya kung sinasabi niyong kalimutan na kayo dahil hindi namin susuportahan yung PDP senatorial slate, di kalimutan. Tapos ang usapan, madali lang po kami kausap, Mr. Former President. Kasi parang ano yan, binablockmail nyo yung inyong mga kasamahang mga DDS. Diba? Pakalimutan nyo na lang ako. Ano yung paawa? Paawa ba yan o blackmail? Mukhang nagpapaawa itong si former president. Kung gano'n na lang, hindi nyo sila iboboto, kalimutan nyo na lang ako. Hayaan nyo na lang, pabayaan nyo na lang ako rito sa daig. Kaya ko to mag-isa. Wag nyo na akong hintindihin. O hindi nyo boboto itong aking mga kandidato, sige na, okay lang ako. Bahala na ako rito. Parang ganun ang gusto palabasin, di ba? Alangan namang pilitin ninyo yung inyong mga, kasi ilan po sa mga DDS, talaga naman pong hindi po naniniwala sa kanilang mga kandidato. Yung mga utu-utu lang po, yung bumoto ng straight, dito po sa PDP laban. Ito nga, magbasa tayo ng ilang komento rito para makita natin kung ano ang masasabi nila tungkol sa sinasabi ni Pangulong ni former President. Anong sabi dito? Nako, matagal na kinalimutan ka, PRRD. Ay naman pala, matagal na pala nakalimutan meron dito nag-pass. Pass kami dyan. Sabihin mo lang yan doon sa mga utu-utu mong mga DDS supporter. Pero kaming matitino, mga botanteng matitino, mga botanteng umaasa na ang bayan natin ay titino at gaganda uli ang takbo ng ating gobyerno, pass po kami dyan. Hindi kami utu-uto. Maayos na bansa. At unti-unti nang bumabangon ang Pilipinas sa kahirapan. PBBM lang ang may malasakit sa bansa at sa tao. Ayan, sabi po ng isang BBM supporter. Sino ba ang matandang yan? Hindi ko na maalala. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang hindi ka nakilala sabi, sino ba yan? hindi na raw niya maalala.
Paawa effect. Oh, yung sabi ko sa inyo kanina, di ba? Nagpapaawa na si Tatay Digong. Di ba? Sige, bahala ako na bahala rito. Mamamatay na lang ako rito. Huwag niyo na suportahan yung mga PDP laban na yan. Huwag niyo na suportahan yung aking mga senator ko. Ako na bahala rito, kalimutan niyo na ako. Alam niyo bakit niyo ba pinipilit na i-straight itong PDP? Kasi mga kababayan, ito na lang ang kanilang pag-asa para hindi po ma-impeach si Sara Duterte. Kailangan po nilang magkaroon ng majority dyan po sa Senado para po mailigtas ang kanyang anak na si Sara Duterte sa impeachment. Actually, impeach na. Kaso, para matuluyang matanggal sa pwesto, kinakailangan niya ng mga senador na boboto kontra sa conviction. Kinakailangan nilang ma-acquit. Kaya talagang desperado na sila at gumagawa na ng drama, paawa effect para lang mauto etong mga taong bayan na iboto straight etong 10 nilang kandidato. Si Robin Padilla nga nagdadagdag pa. Parang hindi believe si Robin Padilla dyan sa Duterte At mas ini-endorso pa niya ibang mga kandidato katulad ni Camille Villar sa ni Amy Marcos. Sabihin mo yan kay Robin Padilla. Kasi ayan ang pasaway sa inyo. Presidente pa naman ng PDP tapos pasaway. Angka ng mga traidor at taksil sa bayan at mamamayan, hindi karapat-dapat na tawagin na Pilipino, walang malasakit sa mamamayan at hindi makabayan. Grabe naman yan. Ayan po yung sinasabi ng ating mga nag-comment po dito sa post na ito. Kasi naman, alam niyo drama Mahilig sila magdrama, mahilig sila magpaawa. Wala ba kaming maririnig na plataforma? Kasi yung kanilang pagtakbo ay tungkol po yan sa sa ambisyon at paghihigante. Ayun po yung dahilan Kaya po sila tumatakbo. Ambisyon at paghihigante. Hindi na po sila tumatakbo para talagang gumawa ng batas para sa bayan. Talagang dito po sa mga kandidatong ito, etong Duterte, lahat po lagi nang sinasabi nila, kaya kami tumatakbo. Isolid nyo kami kasi kinakailangan nating iligtas si Sara Duterte. So hindi na po yung bayan ang iniisip, hindi na po mga Pilipino ang iniisip na ito mga to. Kung hindi yung yung kanilang political agenda, yung kanilang gustong mangyari, iligtas si Sara Duterte para hindi matuluyan na matanggal sa pwesto. Ganun ba yun? Mga kababayan, ganun ba yun? Kaya ba kayo bumoboto? Para makapaghiganti o para sa ambisyon? Diba kinakailangan kapag tayo ay boboto ng kandidato, gusto natin yung may plataforma para sa atin, para sa mamamayang Pilipino. Nakikita nyo ba dito sa kandidatong mga ito? Wala naman Salvador, anong gagawin nito ni Salvador? Maglilingkod lang kay Duterte. Si Bondok, anong gagawin, kakanta? Si Kibuloy, nakakulong. Ano magagawa niyan? Meron sariling ang problema tapos problema pa ng Pilipinas iintindihin niya. Hindi. Intindihin niya muna sarili niya. Ang dami niyang problema, ang dami niyang kaso. Maasikaso pa ba niya mga Pilipino? Hindi. Pato de la Rosa, isa pa to. Ano magagawa niya? Magtatago na lang yan kasi pag dumating ang warrant of arrest ng ICC, ewan ko, magpapawig ata, papalagay ng wig para hindi siya mahuli. Hindi ito makakapag-concentrate sa paglilingkod sa bayan. Gagawin na ito, gagamitin na kanyang posisyon para makaiwas dyan sa hatol o dyan sa paghuli sa kanya ng ICC. Lahat po sila mga kababayan. Si Bongo, ganun din naman Akala nyo ba ito si Bongo hindi kasama sa wanted ng ICC? Makakala nyo lang yun, hindi. So ito mga kandidatong ito, panay sariling interes mga kababayan. Kaya gumising po tayo, piliin po natin yung mga kandidato na talagang para sa bayan. Yung maglilingkod sa bayan,
Hindi yung maglilingkod kay Duterte. Ililigtas si Sara Duterte. Eto mga kababayan, katulad nito. Etong dalawa, nagpaplastikan. Si Amy Marcos, pinaplastik si Sara Duterte. Si Sara Duterte, pinaplastik si Amy Marcos. Bakit ko nasabi nagpaplastikan? Si Amy Marcos, kinakailangan niya ang boto ng Mindanao para manatili siya bilang senator. Si Sara Duterte naman, kinakailangan niya si Amy Marcos dahil kinakailangan niya ng senator na magliligtas sa kanya sa impeachment. Para silang merong gusto sa isa't isa, may pakinabang sa isa't isa. Kaya wag na kayo magtaka at ito'y magkasama. Nagpaplastikan na lang yan para sa pansarili nilang mga kapakanan. Para sa sarili nilang mga interes. Ayan po yun. Kaya wag na po nating pagtakhan kung etong dalawa ay magkasama. Ayan po yung tinatawag na ambisyon at paghihiganti. Yan po mga kababayan yung nakikita natin sa nangyayari ngayon. Kaya pumili po kasi tayo ng mga kababayan, please naman. Gumising po tayo, pumili po tayo ng mga kandidato na alam nating makakatulong sa atin. Mga kandidato na hindi puro pansarili, hindi puro partido iniisip, hindi ambisyon. Piliin po natin yung talagang tapat at totoo. Parang ito mga kababayan, si Mayor Hanny Lacuna. Bigyan ko kayo ng halimbawa ng mga kandidatong iboboto. Kung kayo po ay taga Maynila, sino pipiliin ninyo? Siyempre, pipiliin ninyo yung talagang nagtatrabaho. At yung isang mayor na sa kabila ng baon sa utang ng Maynila, nakatanggap pa rin sila ng Seal of Good Local Governance Award. Ibig sabihin, maganda po ang pamamalakad niya. Yan po ay nangyari for the very first time in the history of Manila. Nangyari ba nung nakarang administrasyon? Hindi. Puro lang pagpapapogi. Pero baon naman sa utang. Ngayon, ano nangyari? Dahil po sa pagiging magaling sa budget, magaling po mag-budget ang ina ng Maynila. Dahil po sa magandang pamamalakad at sa tulong ng ilang mga kasamahan niya dyan sa Asenso Manileño, nakuha nila itong Seal of Good Local Governance Award, mga kababayan. Yan po yung sinasabi ko. Tingnan niyo po yung mga kandidato na iboboto ninyo. Sa lokal, sa nasyonal. Sa lokal, sa Maynila, nandiyan na po si Hanny Lacuna, Yul Servo at Asenso Manileño, mga kababayan. Pagdating po sa Pasig, Vico Soto at ang kanyang mga kasamahan. O sa Caloocan, Sunny Trillanes at yung kanyang grupo. O pagdating naman po sa sa nasyonal, mga kababayan, mamili po kayo ng mga senador na talaga pong kayo'y paglilingkuran. Hindi po kayo gagamitin lamang para sa sarili nilang mga interes. Kaya kung sinasabi ni FPRRD, nakalimutan na lang daw siya kung hindi susuportahan yung PDP senatorial slate, di kalimutan. Madali naman po kaming kausap. Miss Hanelet Abansenya. Okay, so yun lang po. Bukas po ay Easter Sunday na po. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa unang-una sa pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga kasalanan at sa pagkabuhay niyang muli. Ayan po, nagbibigay sa atin ng pag-asa na darating po ang araw na tayo po'y bubuhayin muli at tayo po'y makakasama ng ating Panginoon. Yan po sa pinangako niyang paraiso. Alright, so yun lang po. Ingat po tayong lahat. God bless po.